Ang hirap mong bitawan kasi mahal kita. Pero mas mahirap yata kung kakapit pa din ako kung ayaw mo na. I-talk to Papa na. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato Barangay Alas 97.1 Puso ay stronger pag may forever. bella ciao, bella ciao, bella Narito na ang ating bida, si Jojo. Ay, Jojo? tari naman ni Jojo. Hello Jojo, good morning. Good morning po. Papakilala lang morning. kami Jojo, ako si Papa Ace. At ako si Papa Johan. At Jojo, lahat ng pag-uusapan natin dito, maaaring mai-post sa aming iba't ibang social media and digital platforms. Okay lang ba sa'yo, Jojo? Okay lang po, okay lang po. Okay lang. Nako, Jojo, welcome sa Talk to Papa. Ano ang nangyari? Ay, meron pa akong partner. Meron kang And partner. then, mahigit kulang na 10 years. 10 taon siya mo nakilala? Ka-work ko din, ka-classmate ko po ng high school. Classmate ng high school. So, noon pa lang high school, parang, gusto ko na siya, ganun. Ganun, yeah. So, parang ganun. So, paano mo niligawan? Ano po siya? Kumbaga, best friend ko rin naman kasi. Mm. And then, may nagsabi ako sa kanya ng direct. And then sabi niya, pagka-graduate ng college. Kasi nung una, wala pang mga grade 11, grade 12 eh. No? Oh, alright. So, fourth year pa lang, pwede ka nang makagraduate ng high school. Yes. Yes, oo. Tapos? So, kumbaga man, yung hindi pa naman totally relationship, yung past na yun, Mm. sabi niya, sige, pagka-graduate ng college, okay na, kahit huwag ka nang maligaw. Kayo na? Totally. Ganon. Oo, yes. Kumbaga may pinanghahawakan ka na nun. Mga time na yun. Taray, sana all. Wala nang ligaw-ligaw. So, Oo. syempre ikaw. Wala na nun. Wala nang, may pinanghahawakan ka na. Pero, pagka-graduate, pares ba kayo ng school din? Even nung college? hindi, high school lang po. High school lang. High school lang. So paano yun? Mga Siyempre, time na yun. mag-iba kayo, magkakahiwalay na kayo ng college, 'di ba? So, hindi ka ba na-attract sa iba? Talagang siya lang Hindi, talaga yung gusto mo? communicate pa rin naman. Kasi nung una, di ba dati naman wala pang Facebook, text Oo, lang una. text, Nung una, text. magsimula sa Friendster nung una, no? Oo. Friendster So, pa nung una, yes. so Paganda talagang ka ng ano, no? dire-diretso. Sabi ko, hindi ako wala akong ibang magugustuhan, kundi siya lang. Kasi I like her talaga. Yeah. Diba? Oo. Oo, yes. Tapos, Ayun, after nga nung college, okay na. Pagka-graduate mismo nung gabi, mas pinili namin na parehas pagsamahan yung handa kasama yung mga family namin. ay! Siya mismo yung nagsabi sa family niya na kami na. So, wow. So, ibig Automatically. sabihin, kilala ka dun ng pamilya niya. Oh, yes. Hindi ko alam. Bigla ako. Kasi wala naman akong... Kasi akala ko, sa ibang... Ang plano ko nun, sa ibang ano ko sasabihin yung pwede na ba, ganun. Oo. So ako yung mga type. Nagulat. So, ibig sabihin, gusto ka rin talaga ng babae na ito. Ikaw ay kanyang tinatangi. Tinatangi! Ang Tagalog. Iniirog. Oo. So, Oh. kumusta naman ang naging relasyon? Ayun, okay naman. At after nung 2006, 2008, I had to be married. Wow. Hmm. Okay. 2009 hanggang 2011. Anong nangyari? 2012 is dito na nagkaroon ng problema. Sandali. Oo, Saya ang bilis pa agad. Sandali. 2000 Kinikilig pa kami eh. Oo, 2008. Okay, 'di ba? Ang mga bagay-bagay. 2008 ay kinasal, tama ba? Oo. Opo, yes po. Okay. So, kumusta naman noong mga unang buwan ng inyong pagkatapos ng kasal? Okay naman. 2012, actually 2012 doon na nagkaroon ng problema, yung mga something. 2012. Naku, sabi gugunaw na daw yung mundo nun eh.
So yung relasyon niyo lang pala yung nagunaw. Charot. Aray ko. Baka hindi pa naman. Ikaw naman, nag-assume ka na agad na nagunaw agad ng 2012. Ay, hindi. Ganun Si ba Rana. nangyari? Sabi niya. Charot. Doon lang nagkaroon ng problem. Aray ko. Okay. Pero, So anong nangyari? Anong naging problema? Ayun. Wala akong kamalay-malay kasi nung mga time na na ay working to abroad, kasi ako, OFW, mga time na yun. Okay, umalis ka Mhm. dito sa Pilipinas. Nagkaanak ba kayo? Like 2008, ikinasal kayo. Nabuntis mo ba siya? Wala. Yun nga yung problema. Wala. Okay naman ako. Okay siya. Oo. Wala man lamang ko. Kaya pala hindi kami is gumagamit siya ng, basta yun na yun. Oo. Kaya hindi, so hindi niya So sinasabi sa ayaw akin. niyang magbuntis? gumagamit siya ng gamot para Yes. hindi Oo. magbuntis. At ito pa yung Nagpipil siya. problema. Okay. Ito pa yung problema. Nagtataka ako. Kasi malayo na nga naman ako. Mm. Malaman lamang ko. Pregnant. So nung wala ka, doon siya Nabuntis. biglang nabuntis. Yes po. Yun yung part na yun. Nako, Nako, mga kapuso, nako, mga nako. kabarangay. Ba't naman nabuntis? Wala naman yung asawa. Yan ang sasabihin ng mga kapitbahay. Diba? Nalimutan gumamit ng pills. Galit ang kapitbahay. Galit ang kapitbahay kapag ganyan. Sabi ng mga kapitbahay, ang babae rekiri. Gaano ka nakatagal na nasa ibang bansa bago siya nabuntis? Yun alas 1 taon na yung pagitan. Kaya nagtaka din ako. Ay, magtataka ka talaga kung 1 taon na yung Oo. pagitan. Okay, sana kung mga 4 na buwan, ganyan. Baka naman kasi 3 buwan, naka-freeze lang muna dun sa pasok pa. Walang Hindi ganon. worth Walang, it. hindi ka ganon. In vitro yun, in vitro. Aray ko. So, anong Hindi ko ginawa pa alam mo? Hindi ko pa alam na Kumbaga, kasi ng mga time na yun, kada 1 year eh. Mm-mm. Sakto, pauwi ako doon. Tapos, in that time, syempre, pag uwi ko, nagtaka ko, parang medyo tumaba siya ng hindi naman siya ganun Mhm. Pero binaliwala ko lang, akala ko, okay. Okay naman siya, walang pinaproblema na ganun. So, kailan mo nalaman na nabuntis siya? At nung nalaman mo, ano yung ginawa mo? Kasi nung pagdating ko noon, aminado ko may nangyari mga time na yun. Ano no? Pero, aminado po ako na may nangyari sa amin ng pagdating ko pagka-uwi ko. Oo. Okay. Pero hindi Pero, naman yun instant. Parang mga models. mga isang linggong sinabi niya sa akin ayun, Fred, mga 3 months. Sabi, Ha? Ha? 3 months? parang 3 months pa rin. Oh. Hindi na, Ayun. kakarating mo lang, 1 linggo, makalipas yung may yes, nangyari sa inyo, 3 months na buntis siya. Doon ako nagtaka. Mm. And then, sabi niya hindi niya sinabi kagad sa akin. Kasi, parang naano siya sabihin sa akin kung tatanggapin ko, Ano daw pagkakasabi mismo? Ayun, meron daw siyang habang wala ako. And then, Okay. wala na daw sila. Nung nalaman niya na, So, umamin siya sa'yo? Ganon? yes po, umamin O, naman siya sa anong akin. ginawa mo habang naririnig mo yung mga ganong salita? Siyempre, ginawa ko, I give just to space. Hinig ko sa kanya yun. Tapos nakipaghiwalay ka sa kanya. Kasi inisip ko rin yung time na kung may pagkukulang ba ako. Oo. Then wala naman actually. Ayan. Naging okay. Anong Okay year naman. nangyari to? Mga basta yun yung kabuuan ng ng 2012 na yun kasi 2011 na ako umalis. So nakipaghiwalay ka. Siyempre after marinig na to, umi ka ng space sa kanya. Nagalit ka ba sa kanya? Sinumpa mo ba siya? Or kinasuhan mo ba siya? Anong ginawa mo? I mean, yung subod sa akin. Ano?
siya yung mismong umano sa akin, nakipag-communicate. Hindi niya ako tinantaran. What do you mean? Kumbaga siya yung sumuyo sa akin na time na yan. So, sinusuyo ka niya, nagsusorry siya sa'yo, pinatawad mo. Yes, the second chance. And then, sabi niya, hindi na daw makulit. So, tinanggap ko naman. Okay naman. Tinanggap ko. And then, after noon, mga nakapanganak na siya, mga time na yun. 2013. Sila ba? Sige lang. 2013 na. Ayun. Umuwi ako. Kasi may nag-tip sa akin. And then yun nga, yun siya at saka yung tatay ng anak niya ay nagkikita na naman. Nasaan ka nun? Parang naulit. So, nasaan ka nun? Pauwi na ako nun. Kasi yearly nga po nun eh. Pauwi ka na, nasa ibang bansa ka. Ulit nun. Oo, pauwi. And then ang ginawa ko, hindi ko sinabi sa kanya na uuwi ako. Merong pero walang once. Wala akong, Yan ako bigla. Anong nadatnan mo? And then, pagtawi ko, hindi naman kasi totally sa bahay nangyayari. And then, merong part na punta ko ng station. Kasi may nag-report na nandun nga sila sa hotel. Ganun. Hindi ko na mamanggitin yung hotel kasi Okay, medyo, sige. Ayun. Very Scott. May documents naman po ako eh. So pagpunta mo doon, nakita mo sila, nadatnan mo mismo. Yes po. So, confirm ba? Confirm po. Aray ko. Nako, mga kapuso, mga kabarangay. Kapag ganito na yung sitwasyon, napatawad mo na isang beses, tapos inulit-ulit pa rin, tila walang pagmamahal sa'yo. Babawiin ko na yung sinabi ko kanina. Charot ka! Diba, ang tagal-tagal nyo, like since high school. Tapos nung nag-college, naghintayan, tapos naging sila na, walang ano-ano, bigla nung gabing yon. Di masyadong convincing, pero ganun daw yung nangyari. Tapos, ayun na nga, nagkahulihan na. Nako, Ayan mga na kapuso, nga. mga kabarangay, ano pa kaya ang susunod na mangyayari kapag natagpuan mo at nalaman mo na huli mo sa akto na ganito ang ginagawa sa'yo ng asawa mo? Ayun, nadala sila sa station. And then, automatic naman talaga kasi may case yun eh. Hindi na kailangan pang And yung lalaki mismo yung nakipag-usap sa akin na kung pwede iurong na lang kasi ayaw daw niyang And then ang buong katotohanan na sinabi sa akin is pinagbabantaan pala nitong dating partner ko na kapag hindi nila tinuloy yung relasyon niya ikakalat daw yung kanilang parang ganon private kaya nabibilitan lang daw tong si lalaki. Napipilitan yung lalaki? Dahil dun sa, tinadakot daw nung asawa mo? Ganon? Ganon. Yes, ganon yung sinabi Okay. ng Tapos, statement. anong ginawa mo nung nalaman mo, narinig mo yung mga ganong mga pangyayari? Hindi ako, siyempre lalaki ako. Sino ba na bang maniniwala sa ganon? Pag na ganon. And then, nung nandun na sa station, meron niya talagang si girl na merong privacy nila na meron ding conversation na sige, pag hindi ka nakipag ilalabas ko to, igaganto ko to. So, yung asawa mo mismo ang gumagawa ng ganon. Kinausap mo ba Yes, siya? Bakit niya ginawa? Kinausap ko naman. Kinausap ko. Anong sabi niya? Sabi lang niya sa akin is, ayun, kaya daw niya nagawa yon. Actually, hindi ko alam na gumagamit siya ng pinagbabawal. Yun, kumbaga na siya. Kumbaga, hindi niya alam na gumagamit siya ng pinagbabawal. Yun, kumbaga na siya. 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 Kumbaga na siya.
Paano naman Kaya humantong ano sa siya paggamit ng gano'n? Grabe naman itong si babaeng ito. Yun. Tapos, Yun ano pa yung sa sumunod na fight na nangyari? Hindi. Nasaksihan din yung mismong station na doon mismo sa hotel na yun. Mayroong park ng ipinagbabawal. Nakakuha ng ebidensya doon. So, di nakulong siya ngayon. Nakulong sila ngayon. Oo. Pero inatras ko yung case pero hindi pa rin sila lusot doon. Dahil? Sa park na yun. Doon nga sa ipinagbabawal. So, kumusta na ngayon? Like 2012 pa ito o Ayun, nag-file 2013? po ako nung tawag doon. Annulment yun. At na-approve siya nitong 2023, naging okay naman. Okay. So, ikaw, Naging after okay no, siya. nagkaroon ka na ng ibang karelasyon? May ganun ba na mga senaryo? Opo, okay naman na. May ano ko lang. So, And then, ito'y... yun nga, Ito hanggang ay ngayon, binabalikan mo na lang. nakikipag-communicate pa rin siya sa akin kahit na ano. Kasi nung nabigyan siya ng nabigyan siya ng parole. And then, hindi na okay na. Baga hanggang ngayon, pinipilit pa rin niya yung sarili niya sa akin. Okay na. Actually, okay na ako doon. At So, thankful din meron naman ako ka na na- na-approve yung allotment namin. Wala akong pananagutan ako ano-ano. So, Meron may ka na bang bagong panibagong pamilya? karelasyon? Ganon. Opo, meron na. Australian po yung Yung bago mong ating jowa. yan. At Oh. yun. Married na rin kami doon. Sa palagay mo, 2024. nung mga panahon na... Siyempre, kilala mo siya. Sabi mo kasi, high school pa lang siya. Kilala mo na siya hanggang nag-college kayo, hanggang sa nauwi sa kasalan. Sa palagay mo, bakit humantong sa ganon? Hindi ko po masasabing wala akong pagkakamali eh. Pero sa akin naman, binibigay ko lahat eh. Paano mo ba bilang lalaki, bilang ulo ng pamilya, Pamilya, okay. paano mo nasasabi na naibibigay mo ang lahat? Hindi ko kasi siya pinilit na mawala siya sa trabaho niya. Siya mismo yung nag-decide. Ang gusto kasi niya is hihiga, babangon, darating lang sa kanya yung pera. So, okay yun. Napoprovide yun. Kasi yun lang naman yung gusto niya para siyang isang prinsesa na gano'n. Na-provide yun. Sa pagkakaano ko, na-provide ko naman yun. Hindi ko iniisip na hahantong siya sa ganong part na bagay. Kaya nga tinatanong ko siya eh. Like even nung nasa ibang bansa ka ba na may communication kayo, maayos yung mga pag-uusap nyo, tinatanong mo Okay ba siya naman, kung kumusta okay. siya? So, Okay as in naman. wala talagang clue, bigla na lang, ganun? Okay naman. At ito nga yung nakakapag-ano nung pag-ano doon sa bahay namin. May Hindi ko sarili ba alam kayong na- bahay nun? Oo. Meron palang tinatago siyang gano'n, yung bawal na ano. So, muntik na ako doon. Wala rin na yung kung ako So, nago even doon. ikaw kasi hindi ako masyadong kasi bilang partner niya, kilala mo siya, mararamdaman mo yun eh. Malalaman mo sa Lahat, isang oo. tao kung kung may problema ba siya, nadidepress ba siya. Actually, tinatanong Kasi ko siya. isa Tinatanong ko siya, isa sa oo. mga nagiging rason bakit nila ginagawa yan is maybe nadidepress sila, 'di ba? Hindi sila masaya sa mga nangyari sa buhay nila. Laging may rason. Tinatanong ko naman siya eh. Tinatanong ko siya. Hindi niya Sa palagay mo, sinasabi sa bakit akin hindi ng kanya direct. pinagkakatiwalaan? Bakit hindi siya naging open sa'yo? Hindi ba talaga kayo ganon? Simula kasi nung nag-work ako, oo, okay yung pag-uusap namin. Gusto niya kasi lagi akong kasama. Gusto niya lagi, hindi naman pwede po yung kasi, pero di pa kailangan i-provide. Diba? Pero, hindi naman lalapit. Oo, pero eto wala pa naman kayong anak noon. Hindi mo siya napagbigyan, nasamahan muna. 'Di ba? 2008, sabi mo nung nagkasalan, ganyan. So nung 2013, nagkaanak siya. Tama, no? sa iba. Oo. Oo. Kasi nabuntis na siya nung 2012. O, So, bumalik ka. Na ganun yung mga na sitwasyon, na sirang-sira na talaga siya. Kasi ang tagal nyo ding nagsama. 'Di ba? Yes, Dito po. sa Pilipinas. So, ibig isang sabihin, bagay na lang po yung... nung isang nandito siya- bagay na lang. Nung nandito ka sa Pilipinas, may trabaho ka din naman nun. Even siya. Ganun ba? Opo, yes po. Opo.
So anong nangyari simula nung time na nakakulong siya? Anong nangyayari nung time And na yun? kaninong desisyon yung pagpunta mo ng ibang bansa? Okay ba talaga sa kanya yon? Or Hindi talaga kasi yung po isiman, kaya kinakailangan talaga na alin? ayun. What do you mean? Ikaw ay seaman? Opo, yes po. Kaya kinakailangan Marine. talaga na Ah. kung saan ka ipadala na yun yung Yung talagang work na ano mo ay alam ko na international pwedeng or gawin, local? international. Okay. Kaya yun. Pero okay ba siya doon sa ganung setup? Or maybe, syempre kapag ka nasa kayo, hindi kayo masyadong makakapag-usap din. Minsan, lagi. Oo. ilang araw, 'di ba? Minsan nga nawawala ng Okay signal naman sa siya. barko Oo. eh. Actually, Yung minsan communication. Feeling ko, nagkulang talaga dun sa communication. Mhm. Kaya humantong sa opo. ganun. That understand ko naman din po yun. Mhm. Kaya lang, di syempre, kung talagang may tiwala ka sa isang tao, that yung trust, panghahawakan mo yun eh. Mhm. Kasi alam mo naman yung tao na nagtatrabaho, panghahawakan mo yun eh. Nakakalungkot lang na ganun yung nangyari sa kanya, sa kalungkutan niya. Tapos siguro feeling niya mag-isa lang siya, so naghanap siya ng ibang company. outlet. So okay ka naman na ngayon sa bago mong pamilya. May anak na kayo. Okay naman po, opo, okay naman po. At least, 'di ba, right after ng mga masasakit na mangyayari, as long as nabubuhay tayo, meron pang tsansa na bumawi. Yes. Yun lang naman yun eh. Opo, opo. Diba? Okay naman na po. Naka- Okay na, and strong. And Nakatagpo then, ka. isang bagay naman po yung natutunan ko. Yun ang importante. Yung wag lagi sa trabaho kasi kumbaga tama nagpo-provide ka nga pero hindi mo nakikita yung problema talaga nung yung Yes. partner mo that time. Kaya yun, Totoo. actually napagsasabay na, naging okay naman. Oy, Yung importante yun communication, okay. But, 'di ba? Wala naman kasing total package sa relasyon ha. Wala pong perfect, walang total package. So, ang ibig sabihin niyan, kailangan nating mag-adjust. Actually, Laging yes, kailangan Papa Ace, nating mag-adjust. Okay? Yes, Papa Is, Papa Yon. Kailangan mo ng pera sa mundong ito. Oo. Pero yung partner mo, kailangan din ng kasama kanya. Kailangan mo rin siya. Dahil parehas kayo mo ito ang kailangan. Oo, and then sana din naintindihan ng partner mo. Yun lang kasi yun eh. Ang simple lang yes. naman. Naging magulo lang kasi nga siguro hindi niya na-handle yung kalungkutan na nararamdaman niya noong mga panahon na yon. Pero sana naman, right after ng mga nangyari sa kanya, na nakulong siya, sabi mo nga, may natutunan siya at Sana. maayos pa niya Oo. yung buhay niya. Hindi pa rin naman huli ang lahat para sa kanya. May tsansa pa naman siya na magbago. Bumawi rin. Sa ngayon po kasi, wala na akong balita sa kanya sa ngayon. Yung naman. At tinapos ko na. Ang huling balita ko sa kanya ngayon, nandun siya sa kanila. Ayun. Sana Okay. din niya, mabawi din niya yung sarili niya. Maayos din niya. Marami nakikinig ngayon. Meron ka bang gustong itanong? Ayun, actually, wala naman na akong gustong Ah. itanong kasi naibuhos ko naman na po lahat. Okay, sige. Okay. Anuhin na lang natin kung ano masasabi nila dun sa story mo. Okay? Sige. Sige. Alright. Jojo. Sige, Nako, sige. mga kapuso, mga kabarangay, anong masasabi nyo sa kwento ng ating bida na si Jojo? Comment nga kayo, Barangay Alas 971 FB page. Basahin namin yan. Ayan. Kung kayo naman po ay nakaranas ng ganitong almost same scenario o ganitong klaseng pangyayari sa inyong buhay, Naloko ka din ba? anong ginawa nyo para... Nagulat ka, buntis na pala yung asawa mo, Yung- wala kang kaalam-alam. yun yung mahirap, no? Magkakagulatan na lang. Kasi ako may friend talaga. Talaga? Oo, umiyak Si ano siya. ba yan? Mga chismoso, no? Hindi, charot. Oo, ganun talaga. Ay, kasi may ginawa akong tula, parang spoken poetry noon. Tapos, Oo. inano ko talaga sa mic, inere ko talaga. Para sa kanya? Hindi ko alam na yun pala yung story niya. No, Oh. habang iniimik ko siya, umiiyak siya. What's imek? Habang, What's imek? iniimik. Ano yung iniimek? Yung mismong spoken poetry na Sinasabi. sinasambit. Oo, sinasabi. Okay. Habang sinasabi ko, Mm-mm. yung spoken poetry ko, na nalaman ko lang na umiiyak siya matapos kung
matapos na yung mismong Asan yung spoken poetry na yan? Basahin mo mamaya. Sige, ma'am. Nako, Ay! mga kapuso, mga kabarangay, 40 minutes after 10 on the clock. Mamaya basahin mo yan. Gusto Try ko, kong marinig. hanapin ko. No, kailangan basahin yan. Dapat tanda-tanda mo pa rin yan. Ikaw gumawa niyan eh. At mga kapuso, mga kabarangay, ano po masasabi nyo sa kwento ng ating bida? Comment na tayo ngayon sa Facebook Live ng Barangay Alas 97.1. Anong sabi dyan? Eto, si Yasu. Simple lang, di mo pwedeng ipagpalit ang kayamanan sa pamilya. Kahit simple lang ang buhay, basta masaya at kontento yung tunay na kaligayahan. Ipinakita ni Jesus ang pagiging simple at pagiging tunay na masaya sa kabila ng pagiging mayaman sa material. Kumbaga parang mas okay na kahit nandun ka nga sa ibang bansa, malayo ka naman sa pamilya mo, hindi mo naman nararamdaman na may pamilya ka. No? Aray ko. Ang hirap noon. Si Ber, ang sabi ni Ber, kami po nakaranas po ng ganyan. Kasi isa po akong OFW na nung una po, pag nag-Saudi po ako, may ka-live-in po ako noon. And kaya po ako umalis is parang nga po for the future namin. Pero, bago pa po... Pero yung future pala na ano mo, hindi pala aabot doon, no? Hala, sakit Aray naman ko. nun. Yun ang iniisip mo. Akala mo para doon, pero pagdating pala sa future, mag-isa ka na lang. Dagdag pa niya dito, oh. Pero bago pa po ako umalis at iwan siya dito sa Pilipinas, may nakita na po ako na nag-text na ibang babae sa CP niya. Pero in denial siya, kaya naniwala po ako sa alibay niya. And nung nasa Saudi na po ako, inuutangan niya po ako palagi ng pera dahil nga po mahal ko siya, kaya palagi rin ako nagbibigay. Then one time po, malaki ang hiniram niya sa akin. Hindi ko po siya pinagbigyan dahil parang may duda na po ako. And yun nga po, biglang hindi siya nagparamdam. Tapos, So ginagamit ka lang. Yes. Naku, Wow. maging malinaw din sa atin yun sa mga karelasyon natin. Kapag ka alam nyo na, parang mali na, parang hindi na tama yung nangyayari. Eto, si Olive, sabi niya, Kuya, masakit at na malungkot ang story mo. Talagang may mga babae na mahina. Lalo na malayo asawa. Danas ko yan, malayo sa asawa, pero hindi ko inisip na mag-cheat sa asawa ko. Pero kuya, alam kong sa ngayon, laking pagsisisi ng asawa mo sa ginawa niya. Nasa kutsyon na siya, lumipat pa siya sa banig. Congrats ngayon, may happy family ka na. yeah. Kutsyon. Kumbaga, The mas foam. okay. Kutsyon. Mas okay yung pamumuhay niya dati na Okay. ngayon ay naging banig na lang. Oo, parang naghirap, Yes, ganon. naghirap. Di naman tayo sure kung naghirap. From Malamang riches mayaman to yung pamilya. Oo. Okay, tapos? Si Cory, Mm. naranasan ko po na lokohin ng biglaan. Last 2023, may ka-live-in po ako na lesbian. Sabi niya, mag-a-apply lang ng work, tapos di pa din siya umuwi. Nag-alala na pati ako sa kanya, parang may tao na iisip na i-chat. Kasi may ubo. Kasi may ubo ka, Paps. Sorry, kasi kinukutuban siya. Ayun, andun siya sa ex niya, plan pala nila magbalikan. Aray ko. So, asan na yung iyong Alin? spoken, Ay, totoo. Sige na. Papakinggan ko. Sige, bigyan mo ako ng malupit-lupit na na background music. na sad Ito lang naman background. yung sad natin eh. Naalala mo pa ba nung pabiro kong sinabi sa'yo na gusto kita? At matapos nooy mariin mong sinabi, wag ako kuya. Bigla na lang akong tumawa ng malakas at sabay sabing, kapatid ba kita? Tinawag mo akong kuya, malalim na buntong hininga. Sa loob-loob ko'y totoong gusto kita. Dahil unang beses pa lang kitang nakita, alam ko na na ikaw ang gusto kong makasama hanggang sa ako'y tumanda. Kaya naman, hindi na kita tinantanan. Araw-araw kitang niligawan at pinadadalhan ng paborito mong bulaklak. At kahit na nakukulitan ka na sa akin, sinugot mo pa rin ako. At sabay sabi mong, oo na, tayo na. Hindi ko napigilan ang pamumula ng aking pisngi sa aking narinig. At yung tipong halos umabot na ang pagkakangiti ko sa tenga. Hindi ako nagmahal ng iba hanggang sa dumating ka. Kaya ipinangako ko sa iyong ikaw ang una't huling babaeng mamahalin ko hanggang sa tayo'y tumanda.
mahal kita. Mahal nga kita. 1 taon, 2 taon, masaya nating pinagdiriwang ang ating anniversary habang pinagmamasdan ang mga bituin sa kalangitan. 5 buwan pa ang lumipas. 1 araw, 2, 3, 4. At patuloy pang lumilipas ang mga araw. 5, 6, 7. Pero bakit tila yata lumalamig na? Tumatamlay ang iyong mukha sa tuwing ikay aking nakikita. Ang haba pa, Haps. Kaya tinanong na kita kung bakit at anong problema. Sagot mo naman sa akin habang paiyak na sinasabing buntis ka. Agad akong sumigaw ng thank you Lord, magiging tatay na ako. Tuwang-tuwa pa ako noon pero lalo kang humugulgol sa pagkakaiyak. Kaya tinanong muli kita kung bakit ka umiiyak gayong malapit ka lang maging ina. Pabulong mong sinagot sa aking tanong, hindi ako ang ama. Hindi pala ako ang ama. Hindi pala ako ang ama ng sanggol sa iyong sinapupunan. Kaya't hindi ko na napigilang tumulo ang luha sa aking mga mata. Paulit-ulit kong naririnig ang mga katagang iyon. Hindi ako ang ama. The end? Ay, nakakalungkot naman yan. Aray ko. Kawawa naman siya. Pero di siya yung Oo, tatay. di ko na Ba't tinabagay tinapos. kay Jojo? Oo. Hindi ko na tinapos. Oo, Pero- mahaba. 3 oras ba yan? Hindi naman, konti na lang siya. Konti na. Ang haba kasi, Pero Paps. same. Oo, ganun Almost talaga. Hindi siya same. yung tatay. Na- Ang galing ng mga ganon, no? Yung mga nag-spoken. Uso pa ba yun ngayon? Hindi ko na Hindi na masyado, Parang no? hindi na, no? Parang lang pick siya tapos biglang, okay, nawala na ulit. Oo. Natatandaan ko yun kung saan pupunta. Even yung mga bar, may mga naggagano. Sabi, Yes. ginagawa? Sabi ko, anong ginagawa niya? May problema ba siya? Ba't di siya matulog? Grabe naman yun. Pero yun yung way nila para i-express yung nararamdaman nila. nararamdaman. At least merong outlet. And Diba? that Wala namang time, masama. That time nung iniimi ko siya, nung sinasabi ko siya sa mic, talagang Oo. pagtingin ko sa friend ko, lumuluha na pala siya. Kasi Tinanong ko kung nabundis bakit. na hindi yung tatay. Hindi rin siya yung tatay. Ay, ganyan na ganyan yung kapitbahay ko. Parehas lang. Di laman ng chismis. Nakarating sa akin. Ganun, charot. Alam mo naman yung mga nako. chismis na ganyan. Ang Nakakatuwa, hirap, no? ang hirap. Yung kakaibang talent niya. Akala ko nung una ako na. Tapos hindi pala. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Ikaw talaga. Ganun pala yun. Pero anyways, balikan natin yung kwento ng ating bida na si Jojo. Nakakalungkot din naman yung nangyari sa kanya pero napagdaanan at naging maayos. Yun yung sinasabi natin na kung ano man, yung mga pinagdaraanan natin ngayon, nasasaktan tayo ng sobra-sobra, darating yung araw na magiging okay ka din. Na magiging masaya ka din. Makakatagpo ka ng isang tao na mamahalin ka, tatanggapin ka kung ano ka at kung sino ka. Kaya mga kapuso, kung kayo ay nasasaktan sa mga oras na ito, nararamdaman mo na parang hindi na tama yung nangyayari, na sobra-sobra na yung sakit sa tinatawag nyong relasyon, tinatawag nyong pagmamahalan, hindi po normal yan. Matuto po tayo na isipin at alamin kung tama pa ba yung mga nangyayari sa ating relasyon. Hindi masama yung pagbitaw. Kung yung pagbitaw na yon ang magpapalaya sa'yo at magpapasaya sa'yo. Ang sakit naman ng iyong sinambit. Sinambit? ako kasi gusto ko mag-spoken. No, seriously mga kapuso. Kung lamang na yung sakit, pwedeng magpahinga muna. At kung hindi na talaga maayos, baka hindi talaga kayo yung para sa isa't At isa. baka it's time para bumitaw na. Yes. Kasi hindi naman pagiging duwag yung pagbitaw. Minsan nga, yun pa yung dun ka pa mas magiging matapang. Natatakot kasi tayo dun sa new start na sinasabi. Na parang back to Nagsisimula zero na ka, naman. simula ka naman. Pero Ano? alam nyo, dun sa pagsisimula na yun, sobrang daming opportunity na pwedeng dumating. Ayun yung nami-miss nyo. Maging mapagpasalamat ka kasi meron kang brand new beginning na Yes. maraming opportunity, maraming True. masasayang darating sa iyong buhay. Kesa nagtitiis ka dyan sa Oo. sakit na nararamdaman mo, na wala kang peace of mind, pumapangit ka na, sobrang stress mo na, ang dry na nung skin mo, be. 'Di ba? Kasi sobra-sobra na yung pag-iisip mo dyan sa relasyon na tinatawag mo. Tatanungin ka ng mga friend, hindi, okay lang, masaya kami, pero sa loob-loob mo, wasak na wasak ka na.
Nako, mga kapuso, mga kabarangay, saktong-sakto malapit na yung Valentine's Day. Makipaghiwalay ka na. Diba? Yun pala yun. Yun pala yun. Baka naman. Huwag nyo na paabutin ng Valentine's para walang gastos. Oo, tas maghihiwalay din naman kayo. Diba? Totoo. At saka, naniniwala kasi ako na ang isang relasyon, kailangan marunong tayong mag-adjust. Kasi, katulad sinabi ko kanina, wala namang total package na relasyon na ang ayos, matino lahat. Meron at meron yan, nagkakaroon yan ng problema. 'Di ba? At kapag nagkaroon ng problema, hindi pwede na yung isa lang yung mag-a-adjust. Dapat parehas kayo. Both At parties. number 1 din, ipasok natin yung communication. Pinag-uusapan yan. Hindi mo i-open yan sa ibang tao. Kung hindi, i-open mo yan doon sa karelasyon mo. 'Di ba? Kasi siya naman ang nakakakilala sa'yo. Siya naman, sa kanya mo naman na-open yung iyong yan. Bakit sa iba ka mag-o-open ng problema? 'Di ba? Gusto niya yun. Mas masaya at mas masarap mga kapuso na alam ng partner mo kung ano yung nararamdaman mo. Huwag nating ipagdamot yun sa kanila. Kasi sila lang din yung, kung hindi kanila maintindihan ngayon, darating yung araw, o kinabukasan, sa mga sunod na araw na, ganito pala yung nararamdaman ng partner ko sa akin. Nasasaktan na pala siya. Hindi ako aware. At least, alam niya. Masakit man, at least totoo. Yun yung sinasabi nung iba di ba? Nakipaghiwalay ka, sabihin mo yung totoo. Masakit man, mas kayang tanggapin, at least nasabi mo sa kanya. At Saka mas maaayos niya yung sarili niya. Yun eh. Kumbaga parang regalo nyo na lang sa taong... May mga tao kasing gusto laging may closure, gusto laging malaman kung ano mang nangyaring totoo. Lalo lang sila nag-iisip hanggat hindi nila nalalaman. Mas dun sila nagkakaroon ng mental health problem. No? So, mas okay na sabihin nyo hanggat naririnig pa nila. Para pagpasok nila sa panibagong relasyon, alam nila kung yun saan nila mas aayusin pagbubutihin. Diba? Hindi pala siya magaling sa math. Doon siya nag-focus. Diba? Anyways, mga kapuso, balik natin ang ating bida na si Jojo. Hello, Jojo! Hello, Jojo. Wait lang. Jojo. Hello, Jojo. Hello po, magandang umaga po. Good morning. Napakinggan mo ba yung mga komento ng ating mga bida-bida? Opo, okay na po. Napakinggan ko naman po. Sige, yun lang naman. Maraming salamat. Thank you. Thank you po. Opo. Joke lang. Hindi, Opo, ano ang okay. masasabi mo sa ating sa mga komento nila para sa'yo? Nagpapasalamat po ako and narinig ko yung kanilang mga and thankful po ako, mas lalo ko pang hinihigitan kung ano yung aking ginagawa ngayon. Yes. Okay. Yun po. At sobrang marami din po talaga na itulong yung mga part na ganito. Okay. Sige. Maraming salamat. Nakikinig siya ngayon. Thank you po, Papa Ace and Papa Johan. Oo, nakikinig ngayon yung ex-wife mo. May gusto ka bang sabihin sa kanya? Ay, good luck na lang po. Good luck na Good lang. luck na. Okay. Nako, mga kapuso, mga kabarangay. Barangay LS 97.1. 97.1. Forever. Number 1.